So, doon na tayo expect ka na. Kada pa lang na makikibalag kasi kinumikag ko. That's a very good opportunity. Number 2, the reconciliation opportunity. Oportunidad na ni kung doon na tayo mga bagahe sa kinabuhi or mga sala or whatever na atong ipangpasan sa kinabuhi, atong i-connect sa ginatong kinabuhi balik. Reconciliation, makikipagsikuli sa Ginoo. No? Basig nag-goal si Lord or whatever, nakapasakitas kasing-kasing sa Ginoo. This is the time na kanang makafocus yun sa Ginoo. Lord, busy ko kay Lord, pero ako'y time nimo. Pero karon Lord, this is your time. Ako nang ihatag nimo panahon. Di ba? So, sa oportunidad sa pagbalik sa Diyos. Pakigbalik sa Diyos. Okay? So, padayon tapos pasaran ako ha. The restoration opportunity. Doon ay pagpasiguli. Sa ito ganina gani? Oportunidad sa pagbalik sa Diyos. Katulo, opportunity sa restoration opportunity. Na ibalik sa Diyos ang tanan na nawala sa Diyos. Kung sa may gikawat sa yawa, sa imuhan. Ikawatan kag panahon, ikatawatan kag good health, ikawatan kag health, wealth, ikawat sa yawa sa imong kinabuhi. During the encounter, matingala ka, whatever gikawat sa yawa, ihatag sa Ginoo sa imong balik. Kapwaon to, bawion na to tanan to gihilagtan sa yawa sa imong kinabuhi. Na naman i-restore ka ni Lord. Amen. Ang bahandi ngayon igawat, sa tinuod lang, dili na ta ka basta-basta ron, pero sa tinuod lang, gilagtan ka kas kaaway. Pero sa mamit na to si Lord, minay Lord. Diba katubang prodigal son nga, dito na siya, nahulog na tanan, pero sa din, ibalik siya nga man, ibalik niya ang tanan. Ang sing-sing to sa kadato. Timailhan na siya ang iridiro. So mo po na, ibalik sa Ginoo sa ato ang wealth, ang health, ibalik sa Ginoo. Tanang daghan dyan, i-restore sa kinabuhi. Relationship, ma-restore, ang ato ang tanan, pati financially mo, i-restore sa Ginoo. Everything yun. I believe. Eh mo man na siya nakita po yun. Tested na yun na siya. Muna nga, sige yun, encounter mo. Kami rin mag-explain, dili na lang kaya. Diba? Pero sa encounter, dito na yung makita. Mas ka-importante kayo nga mamit ni mo si Lord. Ha? So, masasan ako ha? Okay, number 3. Number 4. Diba? Restoration. So, the provision opportunity. Nga naman, gawas ka, i-restore ka sa Ginoo. Doon na pag yung provision si Lord. Nga naman, oportunidad nga tagbuon sa Dios ang tanan nimo magikinahanglan. Diba? Kung wala nimo na encounter gyud si Lord nga kinasing-kasing, ang mahitabuan na tingala ka sa usaon nimo pulubalin to. Kung siguro magdalagan ng blessing, di ka kaapas. No? Pero sa diha nga naka-encounter sa Ginoo, tagaan ka sa Ginoo, kaalam nga ang imong mga needs mahatag sa Ginoo. No? Tanang panginahanglan yun na, tanan mo magikinahanglan. Provision opportunity. Diba? Kung ang Ginoo mang-invite, siyempre siya magpreparar. Diba? O po na, kung ang Ginoo gani mang-invite sa ato sa encounter, ay nagkabala ka sa uban mong mga panginahanglan. Amen? Yung gasto man eh. Gasto man yun na, kay mo register man ta, pero tinuod lang, ang balik ko niya na, eh nag-invest ka for the Lord. Di ba na mo malabon ang Ginoo sinatagay. Diba? Di na mo malabon ang Ginoo sinatagay. Grabe yun na si Lord bumuhatag. No? Sobra-sobra yun. So, una. Kung di na mga una, sabtang ga-share ko. Okay. The provision opportunity. So, conclusion na ni, kumana kayo, Pastor? Kumana ang part 1. Conclusion, tinuod nga pagpakigtangko sa Dios. Mao ang adunay klaro nga, kita niyo diha? Klaro nga hulagway. Sa katuyuan sa kinabuhi. Katuyuan sa kinabuhi. Ano ba yan? Sorry, may Tagalog pala tayo. Nakalimutan ko. Okay. So, may ano ba yan? Malinaw na ano yon? Larawan na larawan sa purpose or layunin ng buhay. Diba? So, we have purpose. Complete salvation, diba? Complete salvation. Assurance that the Lord will provide our needs. No? Meron tayong freedom, kagawasan, gikan sa imo, kagahapon. O kumpleto nga, kaayuhan sa samad, sa imong kasing-kasing. Wow! Mga samarot kasing-kasing. Diba? Ayuhon ta sa Ginoo.
Amen? Amen. Doon na kay discouragement, strengthen ka sa Ginoo. Oh. Imo mabatyagan nga ikaw gihigugma og makabatyag og paghigugma. Dito magod, pa-feel ko na nimo nga special ka because somebody will help you, will kanang mag-serve nimo, ay magsi-serve sa iyo. Wala problema. No? So ato tas number 2, paspasan na to kay 5 man eh. The benefits of the cross. So masabtan na to ang benepisyo sa cross, ano namatay si Kristo sa cross, dito na to na masabtan pagkipaayo. Diba? So, si Jesus, masabtan na to nga siya Diyos. Jesus is God. Do you believe Jesus is God? Ito mo? Diba? Kain ng ano dyan, diba? Physical na pagkain, pero pag ang spiritual mo, anong kinakain? Word of God. Eh, malalaman mo talaga sino yung totoong born again. Ang born again talaga, uhaw na uhaw, gutom na gutom sa salita ng Diyos. Nirespeto ang salita ng Diyos. Diba? So, tingnan natin. No? Gutumin ka talaga. So, pag born again, so ibig sabihin, pag born again, ano yun? Ipinanganak sa Espiritu. No? Spiritual birth natin. Pinanganak sa Diyos. Naging anak ka ng Diyos. So, balikan natin yung una. So, alam mo, sa spirit mo na ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo yun. So, pag walang salita ng Diyos, nagugutom ka. Yun na. Ano pa? Oh, mahunong sa pagpakasala. So, titigil ka na sa kasalanan. Kasi anak ka na ng Diyos eh. Alam mo, gagawin mo ang mga bagay na kay Satanas. Kung anak ka na ng Diyos. Di ba? So, iwan mo na yung mga bagay na yun. Pang-apat, no? Ano pa ba? Dili ko baby, dili kayo mo tuman. Okay, so, encounter 4 na ta. Okay? Next. Paspas lang. Sa pagkatao. Ha? So, the benefits of the new birth. Maintindihan natin doon, ano bang benepisyo ng pagiging anak ng Diyos? Dapat maintindihan natin yun. So, doon sa encounter, maintindihan natin yan. So, unang benepisyo, pag anak ka ng Diyos, meron kang relasyon sa Diyos. Kasi anak ka ng Diyos eh. So, ano ma-enjoy mo? Meron kang karapatang magiging sa Panginoong Diyos. Kaya ikaw lang yung may karapatang tumawag sa Diyos na Ama. Sino lang yun? Yung born again lang. Pag hindi born again, walang karapatan yan. Kasi hindi anak ng Diyos eh. Naintindihan niyo ba yun? Sabihin, pag hindi ka naging born again, hindi ka pinanganak sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka naging anak ng Diyos. Wala kang karapatang tumawag sa Diyos na Ama. Diba? Pag naging born again ka, ibig sabihin, meron ka ng karapatan ngayon na tumawag sa Panginoong Diyos na Ama. We have the right to call Him Father. He has given us. That is why we call Him Abba or Father. Because we are His children. Diba? Pero pag hindi, wala pang relasyon sa Diyos, hindi born again, sabihin mo born again ka, hindi. Sabihin niya hindi born again, tapos tinawag niya sa ang Panginoon Diyos na Ama, hindi totoo yun. Sino kaya ang Ama tinawag niya? Diba? Dapat ang Ama natin talaga, totoong Diyos, diba? Siya talaga. So, relasyon tayo sa Diyos. Ang relasyon natin, father and child relationship. Amen? Tinuod ng ilanan. Totoong, makikita natin ang totoong palatandaan ng pagiging isang anak ng Diyos. Ang mga anak sa Diyos, pinaagi sa pagtuo. Asaman, pinaagi sa pagtuo or panampalataya kay kanino? Kay Jesus Christ. So we became born again. Sa pamagitan ng kanyang anak. We become child of God or children of God through faith. Through faith in Christ. So ikaw ay sumampalataya kay Jesus because He has given you the right or the power to become His child. Kaya kung tayo sumampalataya sa Kanya, naging anak tayo ng Diyos. Diba? So, wag mo ikahiya at sabihin born again ka. Kasi ang ibig sabihin nun, anak ka ng Diyos. Amen. Ito pala yun. Dati hindi ko naintindihan yan. Diba? So, adunay kasiguruhan sa walay katapusan nga kinabuhi. So, meron kang assurance. Forever. Lagi kang may assurance. Kasiguruhan sa buhay mo. Hallelujah. Katiyakan sa buhay mo. Number 4, ang presensya sa Espiritu Santo magpuyo sa sulod nato. So if you are born again, the Holy Spirit will dwell or will live within us. Magpuyo sa to ang Espiritu Santo. Di ba? Sikaraya chapter 4 verse 6, dili pinaagi sa kusog, not by might. Dili pinaagi sa gahom, not by power,
Apan pinagi sa Espiritu, but by the Spirit. Nagaingon ang Diyos. Saith the Lord. But by the Spirit of God. Hallelujah. Dili pinagi sa usog, So, gahom, kundi dili pinagi sa Espiritu. So, kung ikaw nakapaday pangalagad because na Espiritu sa Ginoo. Sa iyong kinabuhi. Amen. Number 5, magkinabuhi ikaw sa Diyos nun nga klase sa kinabuhi. So, live a godly life. Live a godly life. Mamuhay na baka Diyos. Diba? Live a godly life. Mamuhay na may Diyos. Oh. Or maka Diyos. 2 Peter chapter 1 verse 4. Niining paagiha, iya kita ihatagan sa pililhon og dakong mga gasa nga iyang gisaad aron nga pinaagi sa maong mga gasa makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan o makaambit sa Dios dong kinaya. So ato ni gibasa ba ganina no? 2 Peter 1:4. Okay. Dayon na. Okay, so number 6, atong makita o makadungog o madungog ang Spirit. Atong makita o madungog ang Espiritu. So, nana kay discerning spirit. No? Maramdaman mo na, makikita mo na, marinig mo na ang spiritual na mga bagay. Kasi ito din natin. Pag hindi ka naging born again, hindi ka sensitive sa spiritual. Pero pag naging born again ka na, sensitive ka na sa spiritual. Diba? Matay mo? Dili na ko. Bisan sa music, kahit sa lugar, maramdaman mo yan eh. Hindi bagay ito sa akin. Ma-feel mo talaga yan. Kasi pag meron ka ng Holy Spirit, ma-feel mo na yung ano yung sa kay Lord, ano yung hindi. Ibig sabihin, sensitive ka na spiritually. Pero pag hindi ka pa naging born again, parang baliwala lang sa iyo lahat, hindi ka talaga makaintindi agad. No? Parang, ang manhid ba, parang sarado ang tainga, hindi mo nakikita yung mga spiritual na bagay, hindi mo maintindihan ang mga spiritual things, kasi hindi ka pa nga born again, hindi ka pa Christian. Ibig sabihin, wala ka pa relasyon sa Diyos. Pero pag na may relasyon ka na sa Diyos, sensitive ka na sa mga bagay nasa kay Lord. Di ba? Mga bagay na spiritual. So, makasulod ikaw sa gingarihan sa Diyos. Makakapasok ka sa kariyan ng Diyos. Pag born again ka, anak ka ng Diyos, pasok ka sa kariyan ng Diyos. Kasi, para kanino ba ang langit? Siyempre, sa Diyos yan, ginawa ng Diyos, para sa mga angel, para sa kanya mga anak. Di ba? Kung hindi ka naging anak, wala kang karapatang pumasok sa langit. Di ba? Klaro na? Kung di ka anak, di ka malangit. Ano yun na? Dapat mo yung anak sa Diyos. Okay? Oh. Nanay mga butan rin. Sino kayo? So, muna siya igsoon. Understanding your enemy. Ito pa. Pangila sa atong kaaway. Bakit? Dapat natin maintindihan ito kapatid. Kasi, meron talaga tayong kaaway. Sino may kaaway dito? Ako lang ba? May kaaway ako eh. Dadami. May lalaki. Itatapang pa. Meron akong kaaway. Pero dito, maintindihan natin, sino ba talaga totoo natin kaaway? Diba? So ito, giingon din ha. 2 Corinthians 4:3-4. So, ang pinakauna katuyuan ni Satanas mao ang iyang paghahion ang kasing-kasing sa tawo sa lahi man eh sa Diyos. Kasing-kasing sa tawo ato sa Diyos. Iyang siradan ang una-una. So may kay pagtay kay Bisaya ang God. Aron minsa mauna-una aron ang mensahe sa kaluwasan dili madunggan ug madawat. Si Pablo nangingon kung ang ebanghelyo gitabunan kini para niadtong mga laglag o nangalaglag. O sayo kaya pagtay. Ang Dios niining panahon na Diyos ha, the God of this world,
nagbuta sa una-una sa mga dili magtutuo. So katong mga unbeliever, ang ilang mata gibutahan ni Satanas. Diyos aning kalibutan na. Sa may ipakita sa nas, pakitaon kag bahandi, pakitaon kag nindot kay mga material things, di na ka kita sa spiritual, gibutahan ka ang ibutang sa mga mata, tap-tap, kwarta, bulawan, tapon yung mata. Di ka kita sa spiritual nun. Diba? So yun, the God of this world has blinded the unbelievers, the eyes of the unbelievers, or the mind of the unbelievers. O dili sila makakita sa kayan, and they shall not see the light. Di sila makita kayan. Sa Ebanghelyo, the Gospel. Sa himaya ni Kristo. Di nila makita ang kaluluwaltian ni Kristo. So, nga maunay ang Diyos, the image of the invisible God. So, di sila makafeel as Jesus Christ God. Kilala nila may Jesus, namatay sa cross, pero wala silang relasyon. Alam na lang, they have their religion, but they don't have relationship. Diba? So, mahirap yun. So, dito, maintindihan natin. So, ang organisasyon ni Satanas, not the organization Satanas. Sino ba itong mga demonyo? Kasi demonyo kasi yung kalaban natin si Satanas, diba? So, yung kanyang mga sundalo, may mga ranking yan May organization din yan. No? So, makilala natin yun. Sino ba yun? Ano ba yun? Para alam natin. Diba? Kasi pag hindi mo alam kung saan nakatira yung kalaban, hindi mo pwedeng talunin yun. Hindi mo alam sino yung kalaban. Sige lang patakot ka buto. Kasi kauban, tirahan. Diba? Ano, wag ka ba yung kasi kontra? Kauban mo yung tirahan, ayaw tirahin kauban mo. Save your comrade. Amen? Luwason na itong kauban. So, atong kontra Satanas. Organize this si Satanas. Di ba? Si Satanas, adunay kinaiya, so susama sa, usapan. Ha? Sa may kinaiya Satanas? Abilidad. Sa kinaiya Satanas? Yun diya? Ha? Kasi kasi tao, adlog, lalog sa iyang pagbukot, o pagbulutan, adunay mga gamhanan, naday gamhan, ay kagamhanan ay otoridad Satanas. Gahom sa kangit-ngit, Satanas, espirituhan nga, puwersa, spiritual forces, of demons, diha sa kalangitan. So, kaning kalangitan, dili itong langit ng Diyos. Kaning atmosphere ba? Nasa kahanginan. Even the outer space, pwede diyan magpuyo ang mga demons. Even kaning atmosphere, na demons. Because sometimes nagkapuyog na sila sa langit. Tinod yun na. So, sa'yo ba, magpuyo na si mong balay, sa paman, nasi mohang kwarto, sa'yo mga sa'yo nasa latli kahoy, nas punuan sa kahoy, tabing ilog. Kasi mga demons yun Totoo yun. Intindihan natin, ano ba yun? Kung manaw sa'yo, magpatuo-tuo ta, no? Mga fallen angel. So, malagi, nagkasakit ka, ang imong tiil, hubag, naman, nakasindol, tadiwindi, bakita ito. So, mahita ko manto ka dito sa tabing ilog, no? Sabi ng albularyo, magdala ka ng puting manok. Tsaka 100 1,000 na kayo kasi mahal na gasolina. So sige. 1,000 na. Ilagay mo doon, ilagay mo ng ano ba 'yon yung ano bang bagol? Doon sa niyog, Lagay mo doon. Lagay mo yung manok doon, no? Yung maglitso manok din, magdala ka doon. Chokes dugo talaga ha, yung jumbo. Yun, dali mo doon. Kasi ano ngayon Tapos ilagay mo doon, ganitong oras, tapos paglagay mo, alis kayo agad. Ha? Okay. Paglagay mo agad. Mani ganitong oras. So, meron na yan, doon. Diba? Dili man kuan. Patuo ba? Meron din mo nyo, huwag mong bigyan. Amen? Kasi pag binigyan mo sa tanas, parang sumasinasamba mo na yan. Ibig sabihin, nagpa-under na ka. Imong ibayran nagbayran palayasan nun, palayasin na yan. Layasaw mo diyan. Diba? Tabi-tabi, agibin. Pura magkagwalay ka, tungo na yung pamahawa mo namin. Jesus name. Diba? Ana ka. Dapat na kayo quality. Hindi kayo maglabyo-labyo. Sama na ni Jesus! Taka makakikuhaton ba mo? Bulunga sa Bible, sige magsinggit-singgit si Jesus, nagpalaya sa demonyo wala. Presensya pa lang niya, kurong-kurong ng demonyo. If you know your right, kabalo kasi mo right, di na kinala singgitan ng yawa. Diba? Karena na titulo, wala titulo, diba? Title, sana title. Titulo siyuta. Ako sa way titulo. Karena na titulo siyuta, bisa pag sige, away-away, nag-ilog siyuta. Ang na titulo siyuta, ilong-ilong na tao na. Pero pag abot sa husgado niya, kisa may tinutagyan ebidensya, katong na titulo, diba?
Dili na sige. Ako nagiya ni. Wala ka na dito lang hilom na. Nana na alas. Kita po, Kristohano ka. Nana tayo alas. Entitled na to sa Ginoo. We belong to God already. Amen? Amen. So kung may mga samok-samok sa tanas, ay nagkaratol diha ina, I am a child of God. In Jesus' name, bawa. By the blood of Jesus. Ang ikadlokan sa yawa ka ng dugo ni Jesus. So during the encounter, masabta na to ng mga butanga. Then, i-apply na to sa kinabuhi. Makita yun na naman na to dito nga. During the time, doon ay application. Then, makikita ka mga milagro dito during the encounter. Amen. Because the Lord will deliver. Katong mga gipanggapos ni Satanas, mabuhian God, laya sa Satanas. Doon ay deliverance, healing, and miracles. Unang may experience, dili na ako ma-explain din is gawas. Dito rin yun. If you cannot experience, you cannot explain. Ano rin yun? You cannot fully understand kung buwa ka dito. Layo rin yun ang pasa-pasa, layo na ikaw yun mismo ito Di ba? Oh. So, dito kayo. So, muni ha? Muni kinaya Satanas. Usa Satanas, number 1. Marukoy. Baro Satanas ha? Baro. Baka kung Satanas. Ha? Muni mga espiritu Satanas ha? Madinong tanon. Madinong tanon. Sige galabot. Dudumot. Samukan. Samukan. No? Naiga kwan. Isig samok-samok. No? Kuman. Maninintal. Maninintal. Tinter. Tibutang-butang. Accuser. Prinsipe sa mga demonyo. Muna sa tanas, prinsipe sa mga demonyo. Mura sa prinsipe, pero sa demonyo. No? Mamunmuno. Amahan sa mga bakakon. Father of lies. Grabe no? Ano yung mas bakakon? Prinsipe sa kangit-ngit. Dragon. Grabe no? Sa dragon na sa tanas. Susama sa leon. Nga nagulog. Sige rin ni gulog-gulog. Palaaway ni. Ilagta ni Ron. Ilagta ni Ron. Sulay. Ilagta na. Kung nagagulog, pirmi ba? No? Ano naman? Kinaya na sa tanas. Muna tantangon sa Ginoo. No? Sa kinabuhis tao. Number 13. Aroning nun. Na anghel sa kahayag. Apan anghel diya sa hina po yung ba niya. Mura po siya sa Ginoo. Lang tawon. Kaya magpagwapa man po ng demonyo. Di ba na matubang ni mong naisungay na ibangkil? Di ba matubang na ni mong siksi man na? Wapa po na. Wapo po. Pero sa tanas diya. Pagpaka-anghel siya. Labi po naman natin, mag-gusto ko kabahay Ginoo. Pero dili diya yes Ginoo. Diba? Careful na. Okay, saman. Si Satanas, ihukma na. Di mo inanoy, Satanas, ay nakusabang-sabang, ihukma na ka 2,000 years ago, namatay si Jesus Christ sa cross sa Calvary. Ibayaran ako sala. Bayad na ko. Wala na kay tunglo. O dangan sa mga ginabot. Kaya tunglo, gitangtang na. Diba? Ipro na isultin niya, ihukma na siya daan. Diyan, kabalo na kang ihukma na ko. Atong wala kabalong ihukma na sa taas, mo ito mauwat. Pero katong una kabalo kaya, Satanas, isang-usap na ihukma na ka, pahingo na kag-impirno, pahingo na kag-linaw kalayo. Layas ako kinabuhi. Wala kayo. Diba? Mana. So, kada siya, part na siya sa itong masabutan. Okay? So, paspasaran na to. So, gamitan imong katungod o gapusa ang kusgan na tao. Kasi man kusgan. The strong man is the devil. Gapusod yun na to. Usahay, dili makapamuhat si Lord o paghatag siya blessing o magtrabaho sa itong kinabuhi because doon ay gapuyo ang stronghold. Na strong man. So, gapusod no sa ang strong man. Usa ka makalihok-lihok diya. Doon na kay kagawasan kung si Satanas ginapos ka. Diba? Doon naman na, ikaw ginapos sa Satanas. Kung Satanas gigapos, ikaw doon na kay kagawasan. Pero kung ikaw may ginapos sa Satanas libre maglihok sa imong kinabuhi, tingala ka, may dili productive imong kinabuhi. Diba? So, pag kinabuhi nga doon na, integridad or kinabuhi maayo ang pamatasan. Okay? So, muna siya ato ng masabtan. Pasal ni. Ito, bantayi ang imong pulong. Watch your word. Diba? Ito, listen twice before you speak once. Diba? So, bantayan ang imong pulong. Ano naman? Ang isda nga pingwiton nasa makuha sa baba. Diba? Kaya, ato na po kasi mong baba ma-shoot. Diba? Muna, bantayan ang pulong buwas ko baba. Kaya nga naman, ang pulong na to, ang atong dila, doon ay gahong. No? Ngayon dire, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Kung sa ganit, kinasulti mo pero sa bata, baba, hindi bata. Gutom na magod. Kung sa kisulti sa mong baba, hindi ka na sa mong kasing-kasing. Ikaw sulting positive, positive yung heart. Sulting negative, negative yung heart. Diba? Kung sige sulting bastos, bastos ang kasing-kasing na. Diba? E nga naman, kung sa'yo nag-overflow sa imong baba, kinasulti, manay kasing ang kasing-kasing.
Diba? Isa pa. The good man brings good things out of the good stored up within. Ito, ang maayong tao, nagapagawas o maayong butang na iyahang natipigan. And the evil man, ang taong dautan, magpagawas og dautan. Dautan. Kay dautan mo po nang nasa sulod. Ay kitaguan. Di ba? Mana, kung ang iyong gaalkansiya kang dautan, ang inibuka ni mo, puro dautan ang gawas. Yung nag-alkansya kang maayo. Maayo kayo. Resulta. So, ang imong pulong, your word, nagpadayag or reveals what's in the inside. What's in your heart. Diba? So, imong gisulti mo na yung pinasa mo kasing-kasing. Naitaw yun, ako na nag-gisulti, pero akong kasing-kasing lahi. Bantay mo na, dili ka ni mo na, dili na. That's a lie. May nga, kasing-kasing lahi. Gisulti, lahi mo na baba, lahi ang kasing-kasing, dili mo mas, dili na tinoon. So, ang imong pulong, adunay gahom. Ang samang gahom gahom sa pagpaluya or pagpalikod sa imong kontra. Ito, you have the power to weaken the enemy or to strengthen the enemy. Diba? You have the power. Your word has power. Okay, so bantayan ang pulong. So, sa itong buhaton, cancel or arguments against you. I-cancel na to kaya ang yawa, kasi ikaw gani, ikaw, ano man, makasala ko, pero I am already washed and clean. I am cleansed by the blood of Jesus Christ. So, ang Satanas, kung inig-accuse ni mo, inig-sigitodlo niya ni mo, hindi na siya kadulot. Ano man, wala na siya i-argue ni mo, ipasaylo na makaskin mo. Diba? So, dapat makancel na to ang arguments. Preparation for deliverance. Na deliverance to. Kung na yung mga butas to kinabing angay ma-deliver dito na. Amen? Okay. So, number 6. What you need to know about the encounter. Number 6, hapit ang maman. The importance of encounter. Importante kayo. The encounter is a 3-day. Tulong ni Kaadlaw yun. Mani ha? This is our... So, ang ato ang kuwan. Muna nga, kung sa kalaw ito nga, para nga, dali nga. This is our opportunity. Eh, ubang encounter, ubang church nga nasa encounter, kuwan 3 days good sila. No? Nya, manang karon gi-compress at ipangitaan og pagi nga mahimo ra siya sa kadlaw ko nga. Lamit yun siya. Okay? So, importante na. The children of Israel had an encounter. So, ato rin ko na. So, Jesus, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Kamatay mo, the significance of 3, number 3. Si Jonah, 3 days and 3 nights asaman. Si alalom sa, iyan sa isda. Jesus Christ, pila ka adlaw dito sa lubnganan, 3 days. No? O si Jesus, maningin siya 3 days, I will destroy this temple and raise it up. Diba? So, wala nga, sa atong encounter, lamig ito maka 3 days ginutata. Pero, tungkol ang lesson, pwede naman siya i-compress kung maayo, kung ito nahimo siya, 1 day and a half lang. So, this is really good. No? Then, maka-enjoy pa mo sa uban nga time, sa ubang buluhaton ninyo. Okay, ana. So, encounter ni Paul, we believe and we know na sa diha naka-encounter si Paul sa Ginoo na change siya kinabuhi. No? Lahat is Bible nga mga examples. Okay. Truths you will experience at encounter. Mga kamatuoran nga imong madawat sa encounter. Kung sama ni siya. No? By attending the encounter, you will receive vision. Makakita kag pananawon. Dito sa encounter, kita kag vision. No? Pwede ka maka-document eh. So, makakita kag pananawon. Ang Ginoo makiistorya nimo. Dito. Makakita, grabe Ginoo daw maghilak ko dala Lord. This is your presence. Grabe kayo. Unang ikaw ni daghan kag mga kabugat, ayo ra na. Mangitag paagi yun. Mangitag yun paagi din. Mag-effort ta gamay. Gamay lang effort, extra mile. This is, mahima na itong special ni for the Lord. Yan naman, during the encounter, ang Ginoo mahibalag yun mo. You will see vision. Makikita kang pananawon sa imong kinabi about your future. So, yun kayo. Open your eyes. Ablihan mo mata. No? Unang nida, you know that without the vision, people perish. Ang tao ay pananawon. Ito, mga laglag ra. Kung wala kayong pananawon sa imong kagalingon, di na kakutob. Diba? Wala na future. Pero kung wala kayong pananawon, dako kang paglaom. Amen? Amen.
Ayaw tuldok yung imong kinabuhi. Kinapay hope pag imong kinabuhi. Destiny. Those who convert to Christianity must first receive a vision. Kita kang vision. Just like Apostle Paul. Sa diya nakahibalang si Paul sa Ginoo, naka-encounter sa Ginoo, nakakita siya pananaw. Nakakita siya. Vision. Ikaduha, you will experience a genuine conversion. Masabtan nimo ang tinuod nimong pagka-Christian. Dili lang din ni religion nga namembro ra kaso sa ka-church. But you belong to Christ na yun. Sa asa kas di mo kalimutan, you belong to Christ. Regardless of karatula, regardless of religion. Di ba? So, nga na. Maglapat imong pananaw sa imong kinabuhi. No? So, muna yung diri, nahimo kang kahayag. Gikan sa kangit-ngit, nato sa kahayag. Kikuha ka sa Ginoo. Understand that you have gone from Satan's control to the Lordship of Jesus Christ. Masabtan nimo nga sa una gi-control ka si Hawa, tanan nimong desisyon, di ka desisyon kay magsigir ka agad sa Yawa. Masigir ka agad sa kapobrehon. Ang ato ang lihok, kadipindi ras ato ang naan ato. Pero kung nanakas maka-encounter ka sa Ginoo, maka-experience kag abundance, ikaw na yung magbuot, sa ikat mo, ikaw magbuot, asa ka mo adto, ano man, di ba kalimitado sa resources? Ano naman, ang Ginoo mo-provide man sa tanan. Di ba, kung kulang ang resources, kung nagay kayo, kung kulang na kang budget, ika nga, nakadirang, isda dito, presko, dili kayo presko, mga kanina dili kayo presko, kay barato naman, sa mora mo ng kwarta. So nga siya, limitation. Ano man, basta wala ka nagpuyo sa abundance sa Ginoo, puro limitado tanan nimong buhaton, limitado budget na panahon nimo budget, pagkaon budget, oras budget, di ka ka-travel layo kay budget, paro budget. Pero na nakas Ginoo mugawas na kaana nga routine, hindi na kagapos. Nagaan makas Ginoo freedom. Sa klase freedom, financial freedom. Breakthrough sa imong kinabuhi. Natingala na kayo, na tuod pro positive ra ka. The Lord will provide. Tinuod yun na, proven na nasa mong kinabuhi mga igsoon. Muna nga, once maka-experience ka na, matingala ka, lamig yung tuoning natas Ginoo kay. Mura ka gapaano drasa ka dalo ni Lord. Amen? Amen. Gapaano dra ka. Kung asa kitawag ni Lord, dili ka makabumaliban. Nga naman, na provision si Lord. Dili sa una nga, pa ka na ka-encounter sa Ginoo, una ka budget, ay limitahi ang Ginoo. Okay, Lord, if it is your will, it will be done. Huwag mo kabuto, Lord, natuman. Amen? Mausa pa nimong pananaw. No? Understand that you have gone from Satan's control. Gikan sa control sa Yawa, kay kontrolado niya imong kwarta. Kontrolado niya imong health. Diba? Gamay rang sikil, ubo-ubo na yun. Gamay rang sikil, daot na yun. Kung Yawa man ang nagkontrola na, dilim na Ginoo. Diba ka na nakay sakit? Sa mukha na atong palayaso na itong kinabuhi. Kanang kapobriho na ito ng palayaso itong kinabuhi. Kanang anything, uban ng mga bisyo na nakagapos nimo. Na imbis ipalit nimo pagkaon, palit nimo supplies nimo family, hindi mo mahimo because of bisyo. So, wala siya, gapos na siya. So, sa ibuhaton, tugyan sa ginutanan. Araw-araw mahimo kagawas, no? Ya klaro na po nimo pananaw sa imong kinabuhi. Amen? Amen. So, ano lang, no? And from the power of Satan to God. Ikan sa gahom ni Satanas, karon na Ginoo. Amen? So, lamig kayo. Okay, so, understand your privilege in God. Masabot kasi mong privilege, Ginoo. A place among those who are sanctified. Sabtali mo na. So, muna ni, applying these principles. If you decide to experience the joy and the blessing of attending the encounter or an encounter, you will be able to experience the following truths. Kung yung mga experience sa encounter. You will receive vision. Nakita ang pananawan para sa imong kaugalingon. Naklaro imong kinabuhi. Sa imong pag-alagad mo, dili ko simba, dili nga na. Kung dili, na nakay direction. So na kay ministry, the Lord will also prepare you for something. Dili na kaniya kuto. Dili ka pang bangko lang. Amen? Amen. The Lord will prepare you to something else. No, something better. Hallelujah. Di ka pang bangko lang. You will experience genuine conversion. Masabtan ni mga giusap because Ginoo. You will go from Satan's power into the Lordship of Jesus. You will receive forgiveness of sin. Masabtan ni mo madawat ang kapasiluan tinod ng kapasiluan sa imong sala. You will understand the privileges of your inheritance.
makasabot ka sa pribileyo sa imong inheritance, imong panulundon, nga anak na ikas Ginoo, kung sa may inheritance nimo, blessings, treasures, whatever, talent, tanan nga naa nimo, usahay gitapunan na siya wa makakita ng naday kana. Diba? Kaya naman, nagapos mo ka. Di man ganahan sa tanas nga madiscover nimo imong potential. The Lord wants you to see and to understand who you are in Him. But Satan wants to cover it up. Tabunan sa Satanas because he doesn't want you to understand nga anak ka sa Ginoo niya, naday kay katungod. Kanang usahay, wala ka kay pero bakit nabuhat ka daw? Di man na ipakita sa Satanas nimo, tabunan man imong mata. Di ka kabalo ba? Di ka kailas imong kagaling. Uy, napamali kay potential. It's more than lingkod-lingkod. O sa padiha, dili ra man dahil na imong kinabuhi. There is something more for you. Amen? Amen. So if you're willing, let's prepare itong kaugalingon for the encounter. Praise the Lord. So what person has made an impact on your life to such a degree that he or she has left quite an expression of you? So dili na nako na hisgutan tanan. So, doon ay pangutana about sa encounter. O, napay lesson 7, no? O, so, encounter, ato na ng kanon. Masabtan to, sir. Madawat na to dito ang salvation, inner healing, doon, nakadawat na kas Ginoo, or dito, mas masabtan pag yun mo unsay imong assurance. Inner healing, katong na yung mga gibatis kasing-kasing, mga kaguol, kawat, ang tangon na sa Ginoo na dito. Amen? Amen. Deliverance, kagawasan, the experience God in a powerful way. Dili ka, gawas mo nito, tingala ka dasig. Imanin ang mga naka-encounter, iba paggawas, muna nagkalayo niyo, diba? Diba? Ano man, there is something sila, nasa nila receive na personal nila sa gigas Ginoo. Dili na tungod kayo na akong kwan, pero nakadawat nila sila something from the Lord. Gusto ba niyo makadawat mo? Para sa inyo, ha? Experience God in a powerful way. Vision from heaven. Makakita kang pananaw, nagikan sa langit. Spiritually, receive ka na. Literally, ma-feel yun na name. Then you will understand. No? So, what can I expect to happen sa imong nakita ko? Personal change. Spirit. Mag-expect na doon ay kausapan sa kinabuhi. Manang, ang ato ang asawa, ganahan nga mo encounter ta, ang bala, ganahan mo encounter ang asawa. Ano man? Gusto na to spiritual change, personal change, spiritual growth, healing and deliverance. Experience God in a powerful way, clear direction from God for your life, family, work, and ministry. Ganahan ba kag klarong direksyon? Klarong direksyon para gikan sa Ginoo para sa asa personal yung kinabuhi. Dili ba lutaw imong life ba? Gusto lang may kinang klaro kag direksyon. So man, family nimo klaro kayo imong family asa di padulong. Ang para unsaon na sa unsa pag-atiban, unsay mga future nila kabalo ka na. Imong trabaho tagat kas kinong stable nga work. Or di ba ka business? Mahimong stable, di ba? Kasi right with God naman ka. So everything will follow. And also ministry, extra, bonus ni Lord sa imo nga, tagaan pag yung ministry. Amen? Amen. Doon yung mga tao nga, doon ay ministry. Mika. Bakit ka may ministry, kapatid? Kasi po, wala po kasi akong magagawa, wala kasi akong